Senator Raffy Tulfo nagpahayag na pupunta sa bansang Saudi Arabia dahil sa mga kaso ng mga tumatakas na mga OFW dahil sa overwork o kaya naman mga hindi nasusunod na kontrata, lalo na sa mga liblib na probinsya sa Saudi Arabia. Ayon naman sa isang opisyal na kasama sa pagdinig na ang problema daw sa Saudi Arabia ay hindi lahat ng mga probinsya o mga syudad ay merong polo office. Dahil ang polo office lang sa Saudi Arabia ay nasa Riyadh, Jeddah at Al-Kubar. Ngunit kung tatawagan mo daw ang mga taga-polo, ay mahirap silang makontak at kadalasan pa daw ay hindi sumasagot. And then, the end of this month or next month, susubukan ko po pumunta sa KSA. Ang problema po nito, Mr. Chair, ganito po ang totoong katotohanan niyan. Pag tumakas po, dahil gustong isalba ang buhay, ang problema, wala naman pong polo doon, wala naman pong welfare office kasi tatatlo lang po ang ating matatakbuhan sa Saudi Arabia, sa Al-Kubar, sa Jeddah, at saka sa Riyadh. Ngayon, kung doon po sa mga liblib po na probinsya, sila po ay binugbog, sila po ay ginahasa, ang mangyayari, tatakas po sila para hindi talaga sila mapahamak. Pagtakas po nila, wala naman pong mapupuntahan. Pagkatawag mo po sa polo, napakahirap naman pong tawagan. Tapos, sobrang lala po ng sitwasyon talaga. Na umaalis talaga dahil hindi nila kaya yung trabaho. Hindi po nasusunod ng kontrata. Nakalagay lang po sa kontrata, isang floor lang ang kanyang lilinisan and then isang bata lang ang kanyang alagaan. Pagdating niya po doon sa deployment niya, ang alagaan niya pala 3 bata tapos 3 floor ang linisan niya. Kaya napapagod na stress yung ating OFW, hindi niya kayanan, siya mismo ang gusto nang umalis. Years ago, may mga lumalapit sa akin na mga kamag-anak ng OFWs dito sa Pilipinas dahil yung kanilang relative ay nakakulong o sinampahan ng kaso, ginagawa ng kaso ng kanilang amo. Especially, I can remember way back, meron itong isang OFW, domestic helper, na inabuso siya ng kanyang amo. So hindi niya na matik yung pang-abuso, so siya po ay tumakas. The mere fact na pagtatakas mo, yung pala isang violation doon sa Saudi. So siya po ikinulong at kinasuhan ng kung ano nung klaseng kaso, mga inimbentong kaso. So nung siya po nakakulong, in fairness, may bumisita naman sa kanyang taga-DFA. And then after that, wala nang balita. Hindi na alam kung ano pang susunod na maging hakbang ng ating gobyerno. That's why she called her family back home dito, and then the family went to me and nalaman ko na para nakalimutan natin ang kaso niya. So upon my prodding doon sa mga kinaukulan, so doon palang gumulong yung ustisya para sa kanya. So nakikita ko talaga yung the need na para kapag meron tayong OFW in distress at merong legal problem, dapat nandun talaga ang ating gobyerno full force para mag-provide ng legal assistance. So napakaganda po ng batas na ito. At doon po sa sinasabi niyo rin, yung upon termination, I just want to add, it's another bill. I think it's being proposed by Senator Grace Poe, 969. Is that what you're saying? Yeah. Meron lang akong konting comment po dito in case of termination of overseas employment without just. Actually, the OFWs in most cases, in my experience, they're not being terminated. They are the ones na umaalis talaga dahil hindi nila kaya yung trabaho. Doon nga na pag-usapan natin before, dito po sa previous consultative meeting, na hindi po nasusunod ng kontrata. Nakalagay lang po sa kontrata, isang floor lang ang kanyang lilinisan and then isang bata lang ang kanyang alagaan. Pagdating niya po doon sa deployment niya, ang alagaan niya pala 3 bata, tapos 3 floor ang linisan niya. Kaya napapagod na stress yung ating OFW, hindi niya kayanan, siya mismo ang gusto nang umalis. And then, nakikita ng amo na talagang hindi nagtatrabaho, sinasaktan, kaya hanggang sa napipilitang umalis. So in this case, maganda itong SBN 969 kasi dati, up to 3 months lang for every year of unexpired term ang babayaran. Ngayon, dapat the whole term. So, ibig sabihin, kung halimbawa 1 taon po ang kontrata at in 2 months, biglang naalis yung OFW, umalis, dapat bayaran yung natitirang 10 months. Kasi sa present bill, ang babayaran ata 3 months per year. So, napakaganda pong batas ito. This is a welcome event, or this is a welcome panukala para sa ating mga OFW. This is a welcome move. So sabi niyo, titingnan niyo po sa records niyo,
kung ilan po yung mga present cases na hinahandle po ng ating gobyerno para sa mga OFWs na nililitis pa rin yung kaso nila at mga nakakulong. So wala ho ba tayong record kung ilan ang mapapalabas at yung kaso nila matatapos na pretty soon para naman maimporma natin yung kanilang mga kamag-anak na matagal nang gustong malaman ang sitwasyon ng mga relative nila na kulong doon. So po sana mangyari, kahit na sabihin natin gumagawa kayo ng processing ng passport, paperwork, dapat meron pa rin talagang taong nakakausap yung mga Pilipino na gustong lumapit for assistance sa ating mga konsulada. Dapat meron kahit na isa o dalawa para magpaliwanag o ano bang kailangan mo. Okay, ganito yan, ganito yung proseso. Wala, ang nangyari, yung bintana nakalagay doon, close, please come back. Tomorrow, pag bumalik sa tomorrow, bumalik ka na alauna, close, come back tomorrow again. So parang ginagawa ko ng biro. Kasi mismo sabi ng OFW, sana po, ang ibig sabihin, masulit naman sana yung bayad doon sa mga taong sa ating konsulada na magtrabaho sila from 8 to 5, kung pwede pa konting overtime kasi maganda naman pala mga buhay nila doon. Dami pala sila mga perks, dami sila mga benepisyo, dami mga bonuses. Dapat sila kayod marino rin. Kasi yung ating mga OFWs naman, kung tutusin, ang isa sa mga dahilan kung bakit nandoon sila para pagsilbihan, yung tinatawag natin mga bayani, kailangan sila natin mga bayani, wala sila dahil kailangan mag-relax muna dahil 1 o'clock na. Yun lang po yun. Anyway, parating ko lang po sa inyo, sir. I will call the embassy and the consulate Opo. later this afternoon. Siyempre, iba yung may time difference, but I'll call them. I'll say, bakit kayo sarado 12 o'clock? Sabihin, walang ginagawa yung ating mga taga-gobyerno. O yung, Lahat po convicted po sila, lahat convicted. Ilan po yung mga kaso ngayon ng mga Pilipino na nasa abroad, na nasa kulungan, na tinutulungan po ninyo? Ano na po yung status ng kanilang mga kaso? And then through the years, ilan na po yung mga na-acquit versus doon po sa mga nakasuhan? Diba? Kasi kung sinasabi niyo po, halimbawa, 6,000 ang mga nakasuhan in the past several years, and then 1 dozen lang po ang na-acquit, then you guys are not doing a good job. That is what I will call personally. Not effective. Sorry, sir. So therefore, submit to us all those documents para hindi na po tayo haba kasi nadidiin na po ka nadibin. Habang sumasagot po kayo, may pang-counter si Senator Joel. Hindi niyo po siya pwedeng maisahan. Hindi niyo siya pwedeng paikot-ikutin. He's a veteran and he knows what he's saying. So kayo po maibig dito. So much better. Tinutulungan ko na kayo. I'm doing you a favor. Okay? Huwag niyo na pong dugtungan. Huwag na kayo humirit. Magsabit na lang po kayo ng mga dokumento and then I will give that to Senator Joel for him to review in my office. Titignan namin kung saan kayo nagkulang, kung saan po kami makatulong nang sa gayon para naman mapaayos yung sistema ng legal assistance para sa ating mga Filipino nationals abroad. However, ito medyo konting ano lang hindi ka na maiipit dito. Babalik lang ako doon sa napag-usapan kanina because I really hate drugs. Okay, I hate drug addicts, I hate drug pushers, drug traffickers. Now, napapansin ko kasi in the past, in fact, nung broadcaster pa ako, binabatikos ko itong ating mga taga-gobyerno, alam na nga na drug trafficker, okay, drug courier na nahuli, and yet, pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno, binibigyan lahat ng legal assistance at nagpapadala pa tayo ng mga envoy natin doon, special envoy, para kausapin yung bansa na kung saan nahuli yung ating babayan para tubusin. At in some cases, ang tanong ko ngayon, kapag napawalang sala, napabalik ng Pilipinas, libre na siya? May mga ganong kaso. In fact, nagpadala pa nga ng mga backdoor channeling na mga opisyal na matataas na ranggo sa ating gobyerno para hiling na yung drug courier na yon na mapakawalan o wag na mabitay, mapakawalan, mapauwi na ng Pilipinas. Sabi ko, bakit ganon? Imbis na tulungan natin yung mga drug trafficker na yan na sertipikadong courier at nahuli naman, ibusan na natin doon sa mga walang kasalanan, mga OFWs na pagbintangan na wala namang kasalanan. So yun po yung tanong ko lamang. Usually, ano bang ginagawa nating gobyerno kapag halimbawa merong ganon? Sana po, drug trafficker, I don't know, talagang sertipikadong nagbenta siya ng drugs. Siguro, tingnan natin kung pwedeng, baka may public address office yung bansa na yun ang tutulong. Huwag natin pag-aksaya ng panahon. Huwag natin sayangin yung pera natin. Nagdala ka ng drugs, nilagay mo kami sa kahiyan, ba't ka namin tulungan pa? Diba? At ngayon, kung halimbawa natulungan, napabalik sa bansa, libre siya. O dapat, kung sakali man ganun pa rin yung stand nating gobyerno, dapat, pagdating dito, makukulong siya.
Meron pong mga kaso na hindi ginagastos ng gobyerno. Kunyari, yung sa Europe, usually may magagaling na public defender who defends the drug cases, no? Mr. Senator. Pero yung kasi minsan death penalty cases yun eh. So that's why we use legal funding kasi ganun. As for yung anong kunyari na absuelto or tapos na pagdating, we inform, alam ng mga authorities dito, yung NBI and all yung instances, no? Because we cannot hindi naman under law, pwede silang kulungin dito for a crime committed abroad. So, pero certainly they're under the lookout list natin. Okay. Mahaba na pag-usapan natin. Thank you, Yusek. Eduardo Jose de Vega. Kayo po ay nagisa kanina ni Senator Joel Villanueva. Maganda rin itong napapag-usapan ang mga problema ng mga OFW sa ibang bansa, lalo na sa Saudi Arabia. At sana gumawa talaga sila ng magandang solusyon, hindi yung puro hearing lamang. At sana din ay isama na din ang paulit-ulit nating sinasabi na end of service benefits ng mga OFW. Dahil hindi lamang ang mga distressed OFW ang mga nangangailangan ng tulong. Pati yung mga OFW na matagal na sa abroad, ngunit walang nakukuha kapag nagplano na sila or nagpasya ng mag for good.